Ang bawang ay isa sa pinakaluma na epektibo at home remedy na ginagamit sa buong mundo. Usapang pangkalusugan muna tayo ngayon at kung mahilig ka sa bawang, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. At bago po yan, hindi ko makakalimutang magpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po pala si Kuya Ting na nagsasabing masigit na mas mahalaga ang kalusugan kaysa kayamanan. Dahil wala nang kwenta ang anumang yaman kung hindi mo na ito mapapakinabangan pa. Dahil masakitin ka na. At kalusugan din ang mahalaga para sa pag-abot ng ating mga pangarap. Okay? Diretso na tayo sa topic natin. Alamin natin ang siyam na mahalagang benepisyo na makukuha natin sa garlic o bawang. At malalaman din natin ang saktong paggamit nito at posibleng epekto nito sa ating katawan. Dahil ayon sa mga dalubhasang doktor, hindi lahat ay pwedeng kumain ito. At sa mga high blood at may mga high blood at matataas ang kolesterol, mahalagang mapanood nyo ito. Subukod sa bawang, ang isang pinagtatalunan pa kung ano ba ang maganda, hilaw na bawang o yung sunog o yung luto. Ano ba ang maganda, okay? Lahat pwede naman kainin, kahit naman yung garlic o yung nilalagay sa salad. Minsan sa mga niluluto, yung mga slightly cook lang siya. Sa mga sausawan, sa suka, ang problema lang kasi kapag hilaw, medyo matapang. Pati yung amoy, medyo matapang din. Pero mas malakas yung benefits niya kung hilaw. At para na rin sa inyong kaalaman, ang secret ingredients ng bawang ay tinatawag na alisin. Ang alisin, ayon sa mga dalubhasa, nandyan yung benepisyo niya para sa puso, sa kolesterol, para hindi magbara ang ugat, sa high blood at sa immune system. Kaya lang, pag niluto mo na, lalo na kung ginawa mong toasted garlic, nawawala na po itong alisin. Konti na lang yung matitira. So kung gusto natin na makuha yung benefits ng improve immunity, support heart health para sa mga high blood, at minsan sa sugar may konting pag-aaral din ng mga doktor. Tulad ng sabi ko, kung gusto talaga natin na makuha ang benepisyo nito, maganda talaga siya kung hilaw. Ang problema nga lang, maraming side effects kung hilaw. Okay? Alamin muna natin ang siyam na benepisyo ng bawang o garlic. At karamihan sa mga benepisyong ito ay napatunayan na ng siyentipiko. At mamaya, sabihin ko rin sa inyo kung ano ang posibleng epekto nito. Okay? Una, isang traditional na medicine. Maraming benefits ito at palaging ginagamit. Kahit sa nakaraang panahon sa buong mundo. Marami siyang ingredients pero basically yung alisin ang pinaka may benefits. May vitamins din siya, kaya lang konti lang. Yung vitamin C niya kasi, hindi ka naman kasi makakain ng marami nito. At mababa din siya sa calories. Pangalawa, pwede siya sa sipon at trangkaso. May pag-aaral na kapag kumain ka ng maraming garlic, nababawasan ang sipon by 63%. Ibig sabihin, pinapalakas niya ang iyong immune system. At may pag-aaral ito, mas mabilis gumaling ang taong may sipon kapag kumain ng bawang, kumpara sa walang kinakain. Ayon yan sa resulta, sa pag-aaral, 1 to 2 days lang, gumagaling na. Pangatlo, sa blood pressure naman, meron din siyang kunting pag-aaral. May pag-aaral ito at kinukumpara pa nga ito ang bawang sa isang beta blocker, gamot na atenolol, kapatid ito ng metoprolol. Nakita sa pag-aaral na halos kaya ng garlic pantayan ang bisa ng atenolol. Kaya lang, ayon sa mga doktor, mahinang klase lang kasi itong atenolol para sa gamot ng may mga high blood. Pero ayon sa pag-aaral, marami silang kinakain. 4 na butil na garlic. Pero lumabas talaga na nakakababa talaga siya ng blood pressure. Lalo na kapag hilaw ito, kaya niyang ibaba ang blood pressure. At ayon sa pag-aaral, up to 7 points, 7 mm mercury sa systolic, 4 mm mercury diastolic. Kaya kung mababa lang ang high blood mo, ayon sa mga doktor, halimbawa 140/90, baka pwede pa ito. Pero kung mas mataas na, kailangan mo na ng gamot. Pang-apat, pampababa ng kolesterol, pwede din. Nakikita din nila sa pag-aaral. Yung may mga matataas na kolesterol, kapag kumakain ng maraming bawang, bumababa din ng 10 to 15% ang kolesterol nila. Ayon yan sa kanilang pag-aaral.
Sa ngayon, meron na ring mga garlic supplements para doon sa mga taong ayaw kumain ng fresh garlic. Panglima, para sa sakit sa puso, yung mga nagbabara ang ugat sa puso, sa kidney at sa paa, may tulong din siya kasi nga nagpapababa siya ng blood pressure at nababawasan yung kolesterol. Pang-anim, Alzheimer's disease. May tulong din siya konti kasi antioxidant din siya. Siyempre, pag maganda ang blood flow, maganda din ang blood flow sa utak. Less dementia, less Alzheimer's, less ulyanin. Pero hindi pa ganun kalaki ang pag-aaral nila patungkol dito. Pang-pito, sa diabetes. Hindi pa masyado sigurado. Ayon sa ibang mga doktor, may tutulong at yung iba naman nagsasabi na wala. Pero ang sigurado nito, hindi nakakasama kahit sa may mga diabetes, pwede lang kainin. At may tulong din konti. At kung nagiinom ka na ng gamot sa diabetes ngayon, tuloy mo lang yan kasi ito, dagdag tulong lang ito. Ganun din naman sa mga may high blood, kailangan nyo pa rin ang mga gamot nyo. At ang mga ito ay dagdag tulong lang. Pero tulad ng sinasabi ko, kung wala kang pambili ng gamot, makakatulong na rin ito. Pangwalo, ginagamit ito ng mga athletes. Mga atleta ng Greece, 2,000 years ago, bago sila tumatakbo, kumakain sila ng bawang. Nakita kasi nila sa pag-aaral na gumaganda ang tibok ng puso habang tumatakbo. Nagbibisikleta, matagal silang napapagod, kaya may tulong ang garlic. Pangsiyam o panghuli, may panlaban din siya sa mga toxins. Yung mga lead exposure, mga masasamang toxins, halimbawa ang trabaho mo ay kumpanya ng mga baterya, mekaniko, basta yung expose ka sa mga chemicals, pwede din makatulong ang bawang. Kung ipagsama-sama lahat ang benepisyo niya, ang laki ng may tulong ng bawang sa katawan natin. Meron pang kasalukuyang pinag-aaralan ngayon na pwede din siya makatulong yung sa fatty liver. Pero hindi pa ganun kalaki ang pag-aaral nito. Pero ayon sa mga doktor, pwede siya makatulong. At yung mga nirerigla na sumasakit ang puson, makakatulong din siya. Nababawasan niya ang sakit sa puson. Sa may mga gums infection, possible din siya makatulong. Magmumog lang ng tubig na may bawang. Tulad ng sabi ko, maganda ang bawang o garlic, kaya lang marami siyang serious side effects. At mas matindi ang side effect kung hilaw. Una, medyo nakaka-bad breath siya at nakakapag-bad odor. Sabagay, okay lang din naman kung ganito. At minsan allergies at ang pinakadelikado niya ay ang pagdurugo. Kasi ayon sa mga doktor, nakakalabnaw talaga siya ng dugo at nakakaluwag siya ng mga ugat. Kaya pwedeng magkaroon ng pagdurugo. So kung sa ngayon nagiinom ka na ng aspirin upang palabnaw ng dugo tapos kumakain ka pa nito ng marami, pwede ka magkaroon ng ulcer. Pwede ka magkaroon ng pagdurugo sa tiyan. Pwede ka magka-heartburn. Pwede sumakit ang tiyan. At sa mga buntis at bata naman, pwede naman kumain pero wag marami. Pwede lang siguro konti-konti lang. 1 o 2 buti lang. Yung mga inoperahan, yung mga pagdurugo sa tiyan, bawal din ang aspirin at bawal din ang bawang. Kasi effective talaga siya. Nakakalabnaw din talaga siya ng dugo. Okay? At hanggang dito na lang muna tayo. Sana may natutunan ka sa video na ito. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At maraming salamat po. Okay?